aalis lang tayo saglit ng bahay guys. Punta lang tayo ng donation donation box dito kasi may idodonate lang tayong mga damit na hindi na magagamit, tapos may mga sapatos na hindi na magagamit yun. So ihahatid lang natin sa may donation box. So dun banda sa may Noprels, so distansya konti dito sa tinitira namin. So doon natin i-donate sa may box. So mga ganyan, parang recycle lang din yan. Mapupunta lang din yan sa mga thrift store, mga ganun. Tapos bibili ka na naman. Tapos kung ayaw mo na, isasauli mo naman. So yun. It's windy today. Walang masyadong snow pero ano siya, malakas ng hangin. Tapos yung hangin naman sobrang lamig. Hindi naka-jacket dito. Parang unti-unti nang bumabagsak yung snow. Kasi bukas mag-i-snow na naman. Ngayon, ang ganda ng panahon, mag-snow. Pero sobrang lamig yung hangin. Punta lang tayo ng may hatid lang tayong parang magamit na like damit, sapatos na hindi magagamit sa bahay. I-donate natin yun sa may dunitan kasi dito. So punta lang tayo kasi i-donate lang tayo. Dito tayo dadaan sa may Emerson Lake. Na pala ng gabi ngayon, so maliwanag pa, lalo na pag hindi pa parang dagkong kasi dito pangit yung pero pag wala, init na init, may may araw pa pag ganito nasuksok, may araw pa, hindi lang makikita ngayon kasi pangit ang panahon. Unti-unti na nagbagsakan yung snow, may snow na lumilipad. Tayo ng Emerson. Emerson Lake. Pwede na tayong diretso sa may Noprels banda. Sa may mobile station. Yun kasi ang may lagayan ng donation. Kasi may mga gamit tayo na pero galing yan ng thrift store din yan, parang sinauli, ibibinta lang naman nila yun. Yan yung Emerson Lake, makikita nyo yan. So pamupuno na naman ng snow bukas yan. Ang lamig. Mag-i-snow na mamayang gabi. Ngayon mag-i-snow. Unti-unti na. school. Ang pangalan ng school na to.
Set. Hindi pa masyado makikita yung kasi yung parang yung isno ang parang sa ano yan parang maliit pa lang siya na ano isno lumilipad na isno na maliit. Yung mga puno wala nang mga dahon kasi mamamatay yan sa sobrang lamig. Pero yung dahon lang, pero yung ano na, yung gamot na yung buo nila, hindi na mamatay, yung dahon lang. Ngayong spring, yan. Tumutubo na naman yung dahon nila, yun, walang madahon yan. Kahit mga damo dito, parang dinadaanan ng sobrang init. O dito sobrang lamig, dinadaanan ng sobrang lamig. Papalapit na tayo. Ayan. Start tayo. Tapat tayo ng stoplights. Yun, hindi na. Magbibinit lang tayo guys. Damit tapos sapatos na hindi na magagamit. Pero yung mga gamit na yan, galing pa rin yan ng mga trips to. Parang recycle lang yan. Hindi mo na magagamit, pwede na isaulit mo yan. Yan lang ang buhay dito. Kasi ako, mahilig kasi ako pa trip store kasi mura lang dito. Pag hindi mo na ayaw mo na, pwede mo na sa ulit i-donate mo lang sa may donation ano, box yung mga gamit hindi na magamit. Dito lang yan guys. Dito na tayo malapit na sa station. Tapos sa gilid yung box na floating donation. Stick here. Nakikita mo yan guys. Floating. Yan. Yan tayo mag-donate. Tapos nandito na tayo mismo sa may donation box. So ilalagay na natin yung guys, so tingnan nyo. Tapos na natin nalagay dyan guys. So pauwi na tayo. Ganyan lang talagang buhay dito guys. Yung mga damit na mga donation lahat lalagay din lang, lalagay din yung layan sa ano sa donation center. Tapos yun binibinta. Tapos yung binta naman yun, tulong din nila yan sa mga nangangailangan dito, lalo na yung mga may mga malalang sakit gano'n. Yun.
snow pero yung hangin, puta, parang kinakagat yung balat mo sa lamig. Kaya kahit ganitong panahon naman, wala na masyadong snow eh, walang taong lumalabas. Kasi malamig. Sakit sa ilong. Yung hangin. Kasi yung anak ko, gumagala. Tingnan natin kung nandito ba. Kotse ka dyan. Yan, kotse ko. Kung ako, nagdadrive. Oh. Ikaw ba mo? Yung sama, oh si James. Ha? Okay lang yun. Ilang? Pero ako na mag-ingat. Okay lang yun. Wala namang problema yan. Hindi, nagtapon ay nag-donate kasi ako nung ano, damit na hindi na ano diyan sa may motor. Eh, sabi ng mama niya, dito daw siya. Ha? Sabi ng mama mo, nandito ka daw. Hindi naman po sabi niya, nakita ko daw siya. Ha? Sige. Ano lang. Oo, sige po. Okay po, walang problema yun. Okay. Okay, bye-bye. Ingat ha. So yun guys. First time kong yung anak ko gumagala. Ngayon, siya yung nagmamaniho kasama yung mga friends niya. So guys, nakakatuwa lang kasi first time ko na ano, nagda-drive na yung anak ko. Tapos yung kasama yung mga friends niya. So hindi ko na lang sinama sa video kasi ano, parang ano yung anak ko kasi hindi niya alam eh. Sabi ko na hindi ka muna magsama ng mga kada pag mag-drive kasi baguhan pa lang yun. Ingat-ingat lang. Inadbasahin ko naman yun. So, marunong naman siyang mag-drive talaga pero ano, ingat-ingat lang. So, kinakailangan lang na lagi natin ina-advisean kasi alam mo na nga pag mga binata hindi may iwasan yun. Minsan ano pa hindi seryoso sa ano, mga ginagawa. So, kinakailangan na i-advise lang lagi. Pinaalalahanan. Para iwas. Kasi dito guys, sa totoo lang, dito sa Canada, ano talaga dito. Okay naman, mas maganda dito yung takbo ng ano, takbo ng sa rules ng trapiko.
maganda dito kasi yung mga tao dito disiplinado. So, pag may stop sign, full stop ka talaga dito. Kahit walang tao, kahit walang sasakyan. Yan, full stop ka talaga dyan basta may nakita kang stop sign. Sa atin, yung mga maliliit na iskinita, walang ano sa atin, walang stop sign ganon. Kahit may stop sign, diretso pa nga eh. Kahit may sidewalk, ganon. Dito, pag may approaching na tao, nako, mag-i-stop ka talaga kasi pwede ka i-report nila na ganon. Ang laki ng fine dito. Kaya mas maganda na susunod talaga tayo sa ano, kung ano ang ano rules nila dito sa kalsada, sa bawat trapiko. Kasi ako nga na-overspeeding ako, nakabayad ako ng almost $200. Ang laki na nun. Kaya lesson learned. So sa susunod, kasi hindi ko namalayan na, kasi baguhan pa lang ako noon, hindi ko nakita yung beach ko, ang ano pala ng takbo, na-overspeeding na pala ako. Ayun, wala na tayong magawa. So, wala, hindi naman ako na pull over pero nakatanggap ako ng sulat kasi nakuhanan ako ng kamera. So yun, lesson learned. So nung simula nun, ingat na ingat talaga ako simula nung nangyaring gano'n. Kaya doble ingat talaga, tapos check sa speed kasi masakit-sakit sa bulsa yun. $200 na ko sa mga 10,000 yan, piso 10,000 na yun, laki. So yun guys, wala na tayong magawa dyan. So kailangan na nating sundin kung ano ang speed limit, mga ganon, para iwas multa. Ganyan talagang buhay guys. Tanggapin natin yung kasalanan naman natin yan. Dito disiplinado talaga mga tao dito. Kasi ayaw mo sumusunod, yan masakit yan sa bulsa yan. $200 na ko. Ang dami nang mabibili dyan pag ano. Kaya doble ingat, mag-free lang lagi. Yan. Signal light eh. Hindi niya alam ng signal light niya. Akala ko paano siya right turn. Hindi pala, straight pala yung ano niya. Takbo nagkamali siguro sa saan. Hindi na namamalayan na nagka-signal siya pala. Matanda na kasi. So makikita yung paligid natin dyan guys. Yun o, ng mga puno. Mamatay halos yung mga dahon. Sa kagubatan tayo ngayon. Pag summer na, itong park na ito, mag green grass foam na to. Ang ganda ng paligid nito. May naglilinis na yung mga dahon na namamatay, may naglilinis din. Mapapalitan na naman to ng mga damo na green lahat to. Tapos yung mga puno may dahon na din yan, so maganda na din yan ano pag mag summer na, kasi yung mga puno may dahon na rin. Ngayon wala, mamamatay lahat kasi sa sobrang lamig.
10 kph lang dito. So sa mga 13 okay na. Kasi bawal kasi yung pabilis ang takbo dito kasi park to eh. So kinakailangan naman natin bagalan yung takbo. So talaga dito makamit yung peace of mind. Walang masyadong tao. Pwede ka lang mag dito. Ikaw mag-isa. Pero makikita masyadong tao. Kasi na dito halos 8:30 ng gabi. So maliwanag pa. Ito yung George Lynn Park o Memorial Park. So yung ibang puno dito ano siya, yung ibang puno parang ng tao, buhay ng tao, buhay ng tao, yung mga namamatay na tao, nagawa nila yung sa mga puno nila yun nililibing sa ano ba tawag din. So palabas na tayo sa may George Lynn Park. So, dito tayo ngayon sa mismong town. So tayo. Ayan, ang peaceful ng High River. Ang ganda ng High River. Sobrang peaceful. Ayan, yung flag ng Canada. Yung ganyan ng kaliit ang downtown ng High River. Napaka-peaceful. Walang krimen. Walang mga adik. Wala kang makikitang homeless dito. Kaya ang ganda. Hindi ka matatakot dito kasi wala yung mga taong nakatambay lang dyan na parang mga parang mga sabog, mga wala. Ganda, peaceful yung High River. Coffee shop, yung mga tao nandiyan lang sa loob. Yan ang High River. Napaka-peaceful. Ayan. Tapos dyan yung museum. Yan ang museum. Museum High River. Yan museum. Masyadong makikita yung tao kasi malamig yung hangin, katago yung mga tao. Linis. So dito mo makikita yung totoong tax na ginagamit kasi bawat sobrang linis. Tapos yung landscape ng mga bawat kanto ang ganda. Tapos may pag mag-iis may nililinis talaga dito mismo sa town ng High River. So ganyan talaga ginagamit talaga nila yung tax sa makikita mo talaga sa makinang tax, makikita mo talaga yung saan ginagamit kasi yung mga tao dito ginagamit talaga nila yun sa tama. So meron talaga parang siguro yung mga ganyan tulad sa atin yung kurap-kurap, pero hindi ganyan talaga. Iwan ko, pero dito mo makikita kasi alam mo na dito kahit nung mismo sa health wala kang babayarin dito kahit piso. So dito mo makikita yung tax na may ginagamit talaga sa tama. So guys, nakauwi na tayo sa merintahan natin na bahay dito sa may Cotton Mall sa may High River. So sana kahit hindi naman yung kadami-dami ng dinit natin, at least nakatulong tayo sa mga nailangan. So ganyan lang talaga ang buhay dito guys. So kung hindi mo na magagamit, pwede mo
ipamimigay ko sa donation box yung mga gamit na hindi mo. Pero yung iba pinapakis namin, pinapadala sa Pinas. Pero yung iba na mga gamit na parang ni-recycle lang dito eh. Kasi kami minsan yung mga gamit namin thrift store lang din. So kasi mura lang yun. Ganyan lang talaga pag hindi mo na ginagamit. May mga gamit pa nga ako dyan na i-donate ko naman. Kasi yung iba sa mga bahay-bahay dito free. So yun. Kasi parang tinatamad na sila dadalhin sa donation center, mga ganon. Sa donation box. Magpo-post na lang sila sa dito sa page dito sa may tawon ng High River dito mismo. Na mga free na mga item yun. Kaya minsan yun kami pupuntahan namin, mga ganon, namimili kami kung anong magagamit namin sa bahay. Ayun, yung iba hindi na magagamit. Pwede namin kami na maghahati dun sa mga donation center. So ganyan ang buhay dito guys. So tulungan para naman kayong mga nabinta nila tapos yung kita ng thrift store, itutulong din nila yun sa mga food bank, mga ganon, sa mga nangangailangan, yung may mga malala na sakit, yan, tinutulong lang nila yan. Kaya ganyan talaga dito guys, tulungan. Kaya wala kang makikita ditong yung squatter, homeless masyado. Siguro yung iba na homeless kasi yung sa nagagamit ng drugs, mga ganon. Or hindi natin alam kung anong pinagdaanan nila sa buhay. Pero yung kadalasan na homeless dito sa Canada, kahit sa Calgary, sa big city dito, daming mga homeless, dami din mga Pilipino. Kasi kadalasan dyan, nagda-drugs o nadidepress sa takbo ng buhay. Yung iba na nagkahiwalay sa pamilya, ganon, parang nadidepress. Yun, pumasok na sila sa mga ganyang bagay. Yun ang mahirap, yun, ka-homeless, yung kasagara dito, kadalasan dito. Kaya wala tayong magawa sa kanila na yun. Kaya kung maiwasan natin yung mga ganyan, umiiwas tayo sa mga ganyang alam naman natin na masama yang masamang yan pag makapasok ka ng lalo na pag magdadrug yun, mahirap yun. So dapat iwasan yung mga ganon kasi kadalasan mapunta ka dyan sa homeless, wala kang magandang buhay dyan. Kaya ayun, mas piliin natin na kahit mahirap, laban pa rin tayo sa buhay, ganyan lang naman. Wala namang tao na hindi pero kung ikukumpara mo yung hirap dito sa Canada diyan sa Pinas, siguro may naman siya, may advantage, may disadvantage. Ganyan talaga ang buhay, pare-pareho lang, pero tuloy pa rin. Hindi naman, kahit dito ako sabihin natin na hindi naman talaga ako ganun sabihin na dito makakuha ka ng mga sasakyan, madali lang makakuha ng mga ganyang bagay na hindi mo makuha sa Pinas. Pero malaki ang sahod, pero parang tamang-tama rin din na mabubuhay ka dito sa Canada. Pero kung pagbasihan mo yung dollar piso, ayun, mas maganda yun. Pinas, patira ka, ganyan ang dollar versus piso. Pero pag yung tira lang na dito mo lang pinaikot-ikot yung dollar, pareho lang yung nagtatrabaho ka dyan sa Pinas. Pareho lang siya. Kasi dollar versus dollar, yung mga babayarin dollar. Yung mga lahat, pagkain, yun. Pareho lang. So, kaya hindi nyo masabi na mapira kami dito na. Kasi naisip lang nila ninyo siguro yung mga ganun. Matira kami kasi biruin mo naman yung piso namin, $1 namin dito pagdating dyan sa Pinas nasa mga 42 na 1 lang dito, tapos yan pagdating sa Pinas 42 na 42 piso yun. Kasi yun talaga totoo yan, pero yung tira mo na dito lang mo gagamitin, wala, ganun lang din. Kasi makakasasakyan ka, ayaw maniwala yung iba kasi may sasakyan, ganon. Parang mayaman na, ganon, hindi.
pareho lang yung buhay. Nagtatrabaho para mabuhay tayo, baka bili tayo ng mga pagkain, kung anong gusto natin sa ano. Pareho lang. Nagtatrabaho pa rin. Siguro kung sabihin natin na nakaangat ka na, siguro yung may business na dito, tapos may mga ibang property na mga ganon. Yung nakauna dito, kasi dati mura lang yung mga bahay, ganon. Yan, mahirap na. Ganyan naman talaga mo, pero patuloy pa rin tayo. Tapos lagi lang tayo mag-pray always sa Panginoon. Yun lang naman ang buhay. Wala naman tayong ibang ano dito. So ganyan lang guys, ganyan talagang buhay. Let's go.